Pinagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po dito sa Mobile Bible School, Master Course po ng Colin Epistles. Sa ating pong pagsisimula, tayo po muna ay sumandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong dakilang pag-ibig, sa inyong masaganang biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Salamat po aming Diyos, aming Ama, sapagkat ang Panginoong Kristo ay lubos na nagpaunawa po sa amin kung ano yung pananampalataya na dapat naming lakaran at ipinakilala po ang Diyos sa aming mga buhay sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Patuloy na naiingatan ang mga katotohanan ito sa aming puso. Ito po ay nagkakaroon ng kapakinabangan sa aming buhay sa mundong ito at nagbibigay sa amin ng kapanabikan sa isang walang hanggang pag-asa na punong-puno ng kagalakan po naming iniintay. Salamat po sa aming panahon ng pagtatalakayan. Nawa po habang aming pinag-aaralan, pinagbubulayan ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Nihiling po namin, Panginoon, na samahan niyo po kami at magkaroon po ng napakagandang bunga ang araw na ito, Panginoon, na aming itinatalaga sa inyong bawat pag-uusapan po namin sa klase na ito. Salamat po sa isang pribilehiyo na makapaglingkod sa inyo, Panginoon, sa pamagitan po ng institusyon ng Mobile Bible School sa pangunguna po ng Dr. Roderick De Vera. Hiling ko po, Panginoon, na gamitin niyo pong instrumento ang aming mga buhay para mas lalong maihanda ng merong buong katapatan ang mga lingkod mong patuloy ding tinatawag para sa iyong kaharian. Salamat po dahil ginawa mo kaming kabahagi sa iyong misyon. At nawa, O Diyos, patuloy na maparangalan ang dakilang pangalan mo. Salamat po, aming mabuting Ama, sa kapangyarihan, pakikipisan, patnubay at pananahan ng banal na Espiritu Santo. Salamat po sa tagumpay at kaligtasang amin ang tinanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Welcome po muli dito sa Mobile Bible School sa ating pong pag-aaral dito po sa Pauline Epistles. Nandito na po tayo sa Epistle of Paul to the Colossians. At ito pong Epistle of Paul to the Colossians ay napaka ganda at lubos na may tuturing po nating lubos na patnubay ng banal na Espiritu Santo ang ating pinapanalangin habang ito ay ating binabasa. Ano po, gayon din naman sa lahat ng laman ng banal na kasulatan. Pero ito pong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, katulad po sa mga taga-Galacia, ay mayroong mga false teachings at mga encouragement na nilalaman po itong sulat ni Apostol Pablo na ito. Nung nakaraan, pinag-usapan po natin yung Philippians, talagang punong-puno ng kagalakan ang puso ni Apostol Pablo na talagang naramdaman din naman natin. At dito naman po sa Colossians, ibang kagalakan naman ang ipinakita ni Apostol Pablo, itong kagalakan na maglingkod sa Panginoon at makitang ang Diyos ang pinakadakil Amen. Nagbabalik po tayo. At muli po, ating pinapaalala na meron po tayong 10C framework na ito po ay binuo ni Dr. Roderick De Vera. At, salamat sa Panginoon sapagkat sa pamagitan ng framework na ito, mas naiintindihan po natin ang istruktura ng sulat po ni Apostol Pablo. So, pinag-aaralan po natin ang context, ang circumstances, yung core,
Yung chart ay hindi po natin gaanong nadadaanan ng detalyado sapagkat ito po yung outline ng epistle or ng book na ating pinag-aaralan at mas makikita po natin ang kabuuan ng chart na ito kapag ka po reach out po kayo kay Dr. Roderick para sa kopya po para sa mga enrolled students. Yung conviction, Christ or Christ presented, challenges, connection, conduct, and conclusion. Yan. Sa pag-aaral po natin itong Colossians, napakahalaga na maintindihan po natin yung historical background nito. At ito naman po yung layunin talaga ng pag-aaral natin dito po sa Mobile Bible School, na maintindihan po natin yung nilalaman sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, yung nilalaman po ng book ng Bible po na ating pinag-aaralan. At ito pong mga letters na ito ay nasulat dahil sa real life situation ng mga mananampalataya nung panahon po na ito po ay sinulat ni Apostol Pablo sapagkat yung Pauline epistles nga po nga ating pinag-uusapan. Kung ano yung kondisyon ng yung kalalagayan po ng mga mananampalatayang Kristiyano nung panahon po na yon at kung ano yung purpose ni Apostle Paul. At dito po sa Colossians, binibigyan po ng napakalaking emphasis na ipaunawa sa mga taga-Colossae na kahit sila ay napapaligiran ng iba't ibang klase ng tao, na mayroong iba't ibang kultura at iba't ibang kinagawian, iba't ibang paniniwala, na maintindihan nila na ang Panginoong Kristo, Jesus Christ is supreme over all and sufficient. Ano po, ito yung theme ng sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas. So, ang Colossae po ay ito pong Colossae ay bahagi po ng ito pong Colossae ay bahagi po ng Lycus Valley na tinatawag. So, ito pong Colossae ay malapit lang siya sa Ephesus, about 100 miles. Hindi siya sobrang lapit, pero medyo malapit. At iba't ibang mga tao yung nandoon, iba't iba yung population na nandoon sa Colossae. Merong Greeks, merong Romans, merong Jews, at sabi po ng mga nag-aral nito, may ilang mga native regions na naninirahan doon. So yung Colossae, iba't iba yung mga taong nandoon. At alam naman natin, kapag iba't iba ang tao, meron daw iba't ibang kultura, iba't ibang philosophy, iba't ibang religious beliefs. At dahil po sa diversity na ito, merong ideas na naghahalo-halo. Di ba po? At nag-create ito ng environment na mas madaling kumalat ang mga false teaching. Kaya itong city na ito, itong city ng Colossae, kilala siya sa pag-combine ng kung ano-anong religious traditions, kung ano-anong philosophical speculations, tsaka kung ano-anong mga mystical belief. Kaya kung mapapansin po ninyo, ganun kabigat ang sulat po ni Apostol Pablo kasi hindi lang mga Judaizers ang kanyang sinusulatan dito na hindi naman yung Judaizers yung recipient kundi yung mga Judaizers yung sinusulatan na nire-refute yung teachings nila. Sa Corinthians, papansin natin more on nakafocus yung false teachers doon sa Gnosticism or yung Gnostic belief. Tapos dito sa Galatians, yung mga Judaizers. Dito sa Colossae, ang dami. Talagang lahat ng klaseng paniniwala ay na-encounter ng mga taga-Colossae. So, may mga pagan religion, meron Jewish tradition, meron pang angel worship na madadaanan po natin. At kaya itong environment na ito, yung mga Kristiyano, mga mananampalataya, mga tagusunod ng Panginoong Kristo dito sa Colossae, talagang madali silang matatangay o makukonfuse dahil po sa dami ng mga paniniwala na to. At kahit po yung purity ng gospel, kakaroon po ng pagkabahala na madagdagan o mabawasan yung
yung purity ng gospel. So, ang Colossae po, hindi siya gaanong malaki, 'di ba? Hindi po siya gaanong malaki, pero dati siyang mahalagang bahagi ng nakabilang dito po sa Lycus Valley. So, hindi siya kasing laki ng Ephesus, hindi siya kasing laki ng Corinth, pero yung paglago ng Kristyanismo, napakalaki po ng naging bahagi nitong Colossae. At sa pag-aaral nga po, dahil merong mga areas na yung mga historians natin and archaeologists ay nag-iisip na nandun yung area ng Colossae, pero malapit siya sa hillside at walang gaanong mag-risk ng pagbibigay ng pondo para maghukay doon. Pero sinasabi ng maraming nag-aaral na doon sa hillside ay mas malapit doon yung binabanggit na area kung saan mas lumawak yung Christianity sa Colossae. So itong mabuting balita nakarating sa Colossae dahil sa faithful ministry at nagkaroon ng local church doon at itong Colossae, hindi ito directly na si Apostle Paul yung nag-church plant. Diba? So sa Philippians, pinag-aralan natin last week na na yung Philippian church, si Apostle Paul yung nag-church plant noon. Pero uh, dito sa Colossae ay binanggit na maaaring si Epaphras yung nag-church plant nito. So, pahintulutan niyo po ako na basahin sa Colossians chapter 1, verse 7 hanggang 8. Sabi dito, natutunan ninyo ito kay Epaphras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo at kinatawan ninyo. Sa kanya namin nalaman ang inyong pag-ibig na naaayon sa Espiritu. So binanggit po dito na si Epaphras ang isa sa responsible para sa pagtanggap nila ng mabuting balita. Kaya pinaniniwalaan ng mga theologians na si Epaphras ang maaaring nag-church plant doon sa Colossae. May ilan na sinasabing yung ibang co-worker ni Apostle Paul pero hindi sila nagpapangalan at mas matibay yung evidence na si Epaphras ang nag-preach doon sa Colossae at nagkaroon ng mga mananampalataya doon kung saan lumawak at dumami, nagkaroon ng Christian community sa loob ng lugar ng Colossae. So yung faithful ministry ni Epaphras sa Panginoong Jesucristo ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng church planting at talagang lumawak yung Christianity doon sa lugar na yun. Sabi ng mga theologians, maaaring hindi daw personally nakabisita si Apostle Paul sa Colossae, pero nagkaroon siya ng malaking pagmamahal sa kanila dahil maraming mga kapwa mananampalataya na konektado din kay Apostle Paul ang naging daan para mabuksan yung gawain dun sa Colossae. Katulad ng Epistle of Paul to the Romans. Diba? So yung mga Romans na Kristiyano, both Jews and Gentiles, hindi naman na-encounter ni Apostle Paul sila at hindi rin siya yung nag-church plant doon, pero pinadalhan niya rin ng sulat yung mga mananampalataya doon. So, ang Colossian Church, ayon din sa mga theologian sa ating pag-aaral, ay kanilang kinakategorize na ito ay spiritually healthy kahit na mayroong challenges sa kanila sa pananampalataya dahil ng mga false teaching. Kaya nga nandyan pa rin yung paalala ni Apostle Paul, pero ito yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas sa kanyang greetings. Tuwing pinapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang nakamtan ninyo na inihanda para sa inyo sa langit. Nalalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito
nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo at ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanang tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. 'Di ba? So, kahit na mayroong challenge sa faith and conduct ng mga mananampalataya sa lugar na yon, na-recognize pa rin ni Apostle Paul yung kanilang paninindigan sa mabuting balita, sa salita ng Diyos at sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pero nandyan yung consistent reminder ni Apostle Paul after ng greetings na yon sa mga taga-Colossae na manatili silang tapat, 'di ba? Kahit na dumadaan sila sa pagyanig sa pananampalataya. So yun yung isang challenge. Makita natin that Jesus Christ is supreme over all and sufficient. At itong mensahe na ito ay relevant sa atin kahit sa panahon natin ngayon. 'Di ba? Ang isang malusog na iglesia ay itinatayo ng Panginoon sa pamamagitan ng sound doctrine. Hindi natin pwedeng alisin ang right teaching, 'di ba? Yung palagi ko nga pong nababanggit yung orthodoxy, yung right teaching. Ito yung tinanggap natin sa Panginoon. At hindi lang ito basta binuo o dahil sa isang theological system na ating pinaniniwalaan, ano po, kundi dahil ito ay sinabi ng banal na kasulatan at ipinaunawa sa atin ng banal na Espiritu Santo. Yan. At ito po yung kalooban ng Panginoon that as we grow spiritually, kapag na-neglect natin yung sound doctrine, pwede tayong maging vulnerable sa false teaching. Pero kung bibigyan natin ng pagpapahalaga ito, makikita natin na magiging matibay ang ating ang iglesyang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At tayong lahat na nandito, kaya po tayo binigyan ng Panginoon ng pagkakataon para sanayin, hindi lang para dumami yung ating alam, kundi para ihanda tayo ng Panginoon upang maging daan ng pagpapalakas sa ibang mananampalataya. Upang una, tayo ang mabago sa ating pamumuhay, baguhin ng Diyos ang ating isip, baguhin ng Diyos ang ating puso, at baguhin ng Panginoon ang ating pamumuhay nang sa gayon makinabang tayo at yung mga tao sa ating paligid. So, sa authorship, talagang si Apostle Paul po ay napakalinaw na siyang sumulat nito. Dahil mayroon nga pong framework ang sulat ni Apostol Pablo. Palagi niyang pinapakilala ang kanyang sarili na siya ang sumulat. Kahit na may pagkakataon sa ancient world na ginagamit yung kanyang pangalan, mahalata naman ng mga expert dito sa mga papyrologists at mga nag-aral ng original language, lalo na sa Greek, at yung mga textual critics na kung si Apostle Paul ang sumulat or hindi. Pero ito, sa Colossians, sabi nga dito sa chapter 1, verse 1 hanggang 2, mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo, para sa mga taga-Colossus na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo, sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Amen. Kita po natin yung framework, ano po? Yung yung uh, yung sender o yung author ng letter, pati yung co-sender or co-author. Sabi nila ay maaaring ang amanuensis or yung secretary o tagasulat ni Apostle Paul nung panahon na ito ay isa si Timothy. Ano po, pero may ilan na nagsasabi na maaring si Luke kasi binanggit din po dito na naririto si Luke at yung paraan ng pagsusulat, yung pagiging organized ay naikumpara nila sa mga unang nasulat ni Luke. Pero dahil si Timothy nga po ang naririto at wala naman tayong mapapaghambingan ng sinulat ni Timothy, ay mahirap i-compare o
o alamin. Pero sinasabi rin ng mga theologians, ng mga expert na nag-aral dito na malaking porsyento daw po na si Timothy ang isa sa sumulat o ang sumulat po nito. Pero binanggit din naman dito po sa sulat na to na si Apostle Paul din ay talagang nagbigay ng panahon para ito ay isulat. Kaya mahalaga, ano po, nakasulat din sa uh, Colossians dito sa first part kung kanino talaga ito nagmula. At kung para kanino, kanino dadalhin, walang iba kundi sa mga taga-Colosas, yung mga mananampalataya doon, at yung sender, yung recipient, at yung benediction, ano po, or yung declaration, prayer declaration. Dito po sa Colossians chapter 4 verse 16, binanggit din po ni Apostle Paul dito, "And when this letter has been read among you, have it also read in the church of Laodiceans, and see that you also read the letter from Laodicea." Okay? So, meron po dito na binanggit si Apostle Paul na kapag katapos nilang basahin itong sulat na ito, ipadala nila sa Laodicea at pati yung sulat ni Apostle Paul sa mga taga Laodicea ay ipadala rin sa kanila para kanilang mabasa. Pero wala naman po tayong epistle of Paul to the Laodiceans. Kaya ito po ay isa sa mga lost letters ni Apostle Paul. At kung ano man ang laman nun, di nakasama sa ating banal na kasulatan ngayon, or maaaring nakasama pero hindi nanakot yung word na Laodiceans, kasi ito po ay circulating letter. Kung mapapansin natin, ang Colossians ay prison epistle. At ang prison epistle po ay intent ni Apostle Paul na nung sinulat niya po ito, ipadala rin sa ibang mga mananampalatayang Kristiyano. Kahit na mayroong original recipient, ang intent ni Apostle Paul mabasa rin ng ibang Kristiyano kasi ito ay relevant para sa lahat. Kaya nga relevant pa rin siya hanggang sa ating panahon. Ano po? So, malinaw na ang sulat po na ito, itong Colossians, ay sinulat para sa mga taga-Colossae at meron ding mga sinulat para sa mga Laodiceans at hindi na natin gaanong bibigyan po ng emphasis yun. So, itong sulat po ni Apostle Paul ay maaari ayon sa mga ekspertong nag-aral na nasulat daw po noong AD 60 to 62 nung si Paul po ay naikulong na house arrest sa Rome. Sinasabi rin ng iba, katulad po ng binanggit natin sa Philippians, na maaring sa Ephesus niya nasulat ito. Pero wala naman po tayong record ayon sa mga theologians and historians na si Apostle Paul ay nakulong sa Ephesus. At strong yung evidence na si Paul ay nakulong sa Rome at majority ng kanyang epistles na to ay nagmula dun sa Roman imprisonment. So ito pong Colossae ay small city ng Asia Minor sa Phrygian. Ano po? At binanggit nga po natin kanina na meron doon na mga taga Phrygia na sila po ay kumbaga native doon sa lugar po na yon. Kaya nagkahalo-halo na sila doon. May Greeks, may native na Phrygians, meron pong mga Jews at siguro ibang mga kultura. Kaya po nagkaroon ng ganitong klaseng sitwasyon ng mga taga-Colossae. So, si Apostle Paul, pinakilala niya na naman ang sarili niya dito as the Apostle of Jesus. Diba? Ibang-iba sa pagpapakilala niya. Talagang unique yung Philippians. Kasi yung pagpapakilala ni Apostle Paul sa sarili niya sa Philippians ay slave, di ba? Or lingkod sa Tagalog. Mula kay na Pablo Timoteo na mga lingkod ni Kristo Jesus. Dito sa Colossians, ginamit niya na naman mula kay na Pablo
mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. So, alam na natin, kapag ginamit niya yung salita na yon sa pagpapakilala sa sarili niya, nagbi-build si Apostle Paul ng foundation doon sa credibility and reliability ng kanyang mga sasabihin. Pinapakilala niya yung sarili niya na siya ay pinili, hinirang ng Panginoong Kristo para sa pagkakatawag po na ito. Napakahalaga po ng epistle po ni Paul dito sa Colossians, relevant sa ating panahon kasi kahit tayo, dumadaan din tayo sa mga difficult circumstances. Minsan hindi natin makikita yung supremacy ng Panginoong Kristo at sufficiency lalo pag sinusubok, yinayanig ng kaaway ang ating pananampalataya. Pero dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossians, nire-remind tayo that Jesus Christ is supreme over all and sufficient. Yan. So, patuloy natin babanggitin yun kasi yan talaga yung theme ng mga sulat na ito. So, pag sinabing ang Panginoong Kristo ay sufficient, ibig sabihin Christ alone is enough. Yan. Binanggit nga po itong ating theme verse dito sa Colossians. Sapagkat sa Colossians chapter 2 verse 9 to 10, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Grabe, sobrang full ang verse na ito sa deity ng ating Panginoong Kristo. Very straightforward. Yan. Kaya nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Andyan yung word na nalubos. Diba po? Hindi lang basta sapat ang Panginoong Kristo, kundi siya ang kalubusan. Ano po? Ang theme ni Apostle Paul sa pagsulat po niya nitong Colossians is that Christ is supreme over creation, Christ is sufficient for redemption, and Christ must be supreme in the life of every believer. Ayan. Ito po yung context, biblical theological setting ng Colossians. Binanggit nga po dito yung imprisonment ni Apostle Paul. And central to Colossians is Christ's cosmic role in God's redemptive plan. Ito talaga po yung inikutan nitong sulat ni Apostol Pablo para ipakilala lubos ang Panginoong Kristo dito sa mga taga-Colossae na hindi nawawalang kabuluhan ng ating pananampalataya, na ang Panginoong Kristo ang kalubusan ng lahat at ang lahat ng bagay ay mula sa Panginoon at para sa Panginoon at para sa kanyang kalwalhatian. Yan. So mamaya po, madadaanan natin yan, yung emphasis po na yan. So Paul presents Christ as the one through whom all creations was made and in Him all things hold together. So 1 verse 17, ang sabi po dito, siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Basahin ko po itong verse 15. Ano po, para mas makita natin yung konteksto. Sa chapter 1, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. At yung verse 17 pong binasa natin. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula at siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak.
at sa pamamagitan ng anak ay niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Yan. Ang tindi. Sobrang tindi ng Christology po nito. Pero merong ilan na mga gumagamit ng bahagi ng verse na ito para sabihin na ang Panginoong Kristo ay tao lang. At mamaya, loobin po ng Diyos, madaanan natin yan kung bakit hindi pwedeng maging suporta sa maling pagtuturo na gamitin ang salitang tao lang ang Panginoong Kristo. Yan. Ito po'y pinadala sa mga mananampalatayang Kristiyano doon, ano man yung kanilang lahi, ano man ang kanilang culture and tradition na kinagisnan. At pinapakilala nga po ang Panginoong Kristo na siyang nagbigay ng kaayusan sa lahat ng bagay. So ito nga po yung problema sa Colossae. Ano po, na sa Colossae ay marami pong mga false teaching na kumakalat doon. So ang Laodicea po, malapit lang ang Colossae sa Laodicea, malapit lang din siya sa Hierapolis. At maaaring ang mga mananampalatayang Kristiyano doon ay nagkikita paminsan-minsan, di natin alam kung gaano kadalas. Pero isa ang tiyak, ano po, nagkakaroon sila ng fellowship sa isa't isa dahil merong pagpapadala ng sulat at mga mananampalataya na siyang bumabasa po ng mga sulat na yun. So mapapansin nga po natin na hindi man malaki ang Colossae, ginamit naman yan ng Panginoon para ipahayag yung mabuting balita. At ang cultural environment po ng Colossae, may Greek influence, may Roman influence, may Jewish influence, may local folk religion influence. At ito pong mga background na ito po yung nagiging dahilan kung bakit meron pong mga false teachings na kumakalat dito. Eh dito nga sa atin sa Pilipinas, di ba po? Dahil sa freedom of religion, iba't iba na rin yung mga relihiyon na meron sa atin. May pagkakataon na napapaghalu-halo na yung mga paniniwala. Ano po, yung Kristyanismo, nasasamahan ng kung ano-anong tradisyon, katulad ng mga Rizalista, na meron silang sariling paniniwala, pero makikita mo yung roots ng Roman Catholicism na kanilang in-incorporate, pati yung mga Pilipino na gumagamit ng mga anting-anting. Mapapansin natin na yung kanilang mga simbolismo na ginagamit ay akala mo ay mula sa Christianity pero hindi. Ganito rin po yung nangyayari dito sa Colossae. Bago pa man mangyari sa atin, nangyari na yun sa kanila. Kaya po, ito pong false teaching, hindi po ito isang organized religion, kundi isang syncretic mixture. Diba? Nangyari po itong mga false religion na to dahil sa iba't ibang mga paniniwalang nandun. So, merong katotohanan, pero sinamahan. Hindi po natin pwedeng tawagin na katotohanan ang isang impormasyon na sinamahan kahit kaunting kasinungalingan. Diba po? So, hindi natin pwedeng sabihin na ang Panginoon ay mapagmahal, pero mahal niya lang yung mga taong pinili niya at hindi niya mahal yung mga taong hindi niya pinili. Di ba? Ang hirap nun. So, totoo na ang Diyos ay mapagmahal pero hindi ang Diyos ganong klase magmahal. Di ba? Na meron siyang pinipiling ipahamak willfully. Di ba? So, alam natin na ito ay isa lamang example. Ganon din sa pagsamba natin sa Diyos. Merong mga mixture na itong ibang relihiyon, sinasamba nila ang Panginoong Kristo, pero gumawa sila ng imahe ng Panginoong Kristong magre-representa at doon sila nananalangin. So tama ang kanilang intensyon, mali ang kanilang paraan. So ito po ay error. At ito pong syncretic mixture ay pinaghalong katotohanan at hindi totoo yung mga salita
mula sa banal na kasulatan at mga pilosopiya ng tao. Yan. So, kapag ang isang tao nagdagdag din ng requirements para sa kaligtasan, makikita natin false teaching 'yan, 'di ba? Kasi ang tanging magliligtas sa atin ay ang pananampalataya sa ginawa na ng Panginoong Hesus-Kristo sa krus dahil yun yung naging daan ng ating kaligtasan. Ano man ang idagdag doon ay nagdadala sa atin sa kawalang katotohanan. Di ba po? Kaya sinasabi pa ulit-ulit ni Apostle Paul na kompleto na, lubos na, sufficient, merong fullness, merong completeness na sa Panginoong Hesus-Kristo. So sa Colossians chapter 2, verse 3, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, ang sabi niya, sa pamamagitan niya ay nahayag ang lahat ng nakatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. So makikita po natin dito yung Greek word na Sophia at yung gnosis. Yan, yung mga salitang ito, ginagamit ni Apostle Paul hindi para suportahan yung Gnosticism kasi yun ay secret wisdom, yung Gnosticism, yung Gnostic belief na nung time na ito ay hindi pa naman fully na nagkakaroon ng organized na ganitong Gnostic religion. Pero meron ng mga tao na nagtuturo nito nung panahon ni Apostle Paul. Kaya nga sinasabi ni Apostle Paul, yan, basahin po natin to sa English. Sa ESV, Colossians chapter 2, verse 3. Ayan po. So, in whom are hidden all treasures of wisdom and knowledge. Pahintulutan niyo po ako na magbukas po ng Greek Bible. So, sa Colossians chapter 2, verse 3, para makita po natin yung original na language na ginamit dito. So, ein ho esin apokrepoi. So, hidden means apokrepoi. Ano po? All, pantes. Hoi, tesoro, yung treasures. Ano po? Sophias, yun po yung wisdom. Kai, Gioseos, yun, Gnoseos. So, gnosis. So, yung Sophias, yung wisdom, at Gnoseos, yung knowledge, ay in-emphasize po dito na ni-reveal na ito sa pamamagitan ng Panginoong Hesus-Kristo. Diba? So, in-emphasize sa atin ni Apostle Paul na ang lahat ng nakatagong kayamanan na ito ay inihayag na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus-Kristo. Sabi ni Apostle Paul sa verse 1, sinasabi ko ito upang hindi kayo maligaw ni naman sa pamamagitan ng mapang-akit na pananalita. Yan. So, ang isang pahiwatig ng false teaching ay mapang-akit na pananalita. Persuasive pero mali. 'Di ba? Ganyan naman ang kasinungalingan. Ganyan diniceive ng ahas si Eva. Kalahating totoo ang present niya pero isang buong hindi totoo. Isang buong kasinungalingan. Kasi kalahati lang yung sinabi niya doon na katotohanan. So, alam natin na yan yung deception. Kaya kapag merong tao na nagsusugarcoat ng Word of God, alam natin kung saan yun pupunta sa false teaching. At sinabi nga ni Apostle Paul sa kanyang sulat, for in Him all the fullness of deity dwells bodily. Yan, sa Colossians chapter 2 verse 9, ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Paulit-ulit po yan. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. So ano yung nature na mayroon ang Panginoong Hesus-Kristo? Walang iba kundi divine nature, pero hindi lang nanatili. Ano po? Ang Panginoong Hesus-Kristo dun sa nature na yon dahil dinagdag niya nga yung pagiging tao sa kanya. Hindi niya inalis ang kanyang pagka-Diyos. Pinag-aralan po natin yan last week sa Philippians chapter 2. Ano po, yung Christ hymn na nandoon. Ano po, na
idinagdag ng Panginoong Hesus-Kristo ang pagiging tao sa kanyang pagiging Diyos, pero hindi bumaba ang kanyang pagka-Diyos. Bagkus, siya ay nagpakumbaba hanggang sa kamatayan. Di ba? Hindi bumaba ang kanyang pagka-Diyos, ang Panginoong Hesus-Kristong nagpakumbaba para ang kanyang sarili ay mag-anyong alipin sa katauhan o katawan ng isang tao. At binanggit ko nga rin po na hindi required sa hindi required ang sinfulness sa humanness. Kasi si Adam, nung nilikha ng Diyos, human na siya, pero hindi siya sinful. Naging sinful lang si Adam nung bumagsak sa kasalanan sa pamagitan ng pagsuway. So, ganun din ang Panginoong Hesus-Kristo. Siya ay walang kasalanan at nanatiling hindi makasalanan, pero sa krus dinala ang ating kasalanan at namatay para sa ating kasalanan, inilibing at muling nabuhay para pagtagumpayan ng kasalanan at kamatayan. Di ba po? So, ang buong katauhan o buong pagka-Diyos ay nanatili sa Panginoong Hesus-Kristo kahit sa kanyang pagiging tao. So, yun po yung hypostatic union. Kung paano natin maintindihan yon, ang hirap intindihin sa ating pag-iisip. Pero alam natin, walang imposible sa Diyos. At andun yung ating pananampalataya na ito ay naganap sa pamagitan ng Panginoong Hesus-Kristo. So, yung pleroma, ano po, yung word na pleroma, yung fullness, yung Greek word po sa chapter 9, yan po, babasahin po natin. And so, pleroma, yung fullness, ang ibig sabihin po ay completion, to fill, or what fills, what is filled. So, ang Panginoong Hesus-Kristo ang nagbigay ng kalubusan, ng completeness. Yan. So, andun din po yung Greek word na katoike, yung word na dwells. Pinapakita po dito yung continuous and permanent residence ng fullness ng deity ng ating Panginoong Hesus-Kristo. So, somatikos, bodily, yan, ibig sabihin sa humanity ni Jesus Christ. Talagang in-emphasize po din yung fully human si Jesus, but fully divine at the same time. So, ito po yung mga false teaching na nag-arise dito sa Colossae, na meron yung mga philosophy na hindi maka-Diyos ang batayan, hindi maka-Diyos ang basihan, hindi po masama ang pag-aaral ng philosophy, pero kapag hindi na ito nakaayon sa karunungan at kalooban po ng Panginoon, ay hindi po yan yung nais ng Diyos na atin pong lakaran. Yan. At yung angel worship, yung Jewish legalism, mamaya po mas lalo natin ma-emphasize po itong mga problemang ito na kinakaharap ng Colossae. So, sabi po dito basahin natin po itong key passage ng Colossians 4 verse 3 at saka 18. Sabi po dito, idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataong may pangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Verse 18, ako mismong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Huwag ninyong kalimutan na ako'y nakabilanggo. Sumayin niyo nawa ang kagandahang loob ng Diyos. So, may amanuensis or secretary si Apostle Paul, pero meron ding pagkakataon na talagang siya yung sumusulat ng sulat. At yung circumstances nga nito ay nakakulong si Apostle Paul. Pero tingnan naman natin yung example ni Apostle Paul. Dumadaan siya sa napakatinding pagsubok. Diba? Pero hindi napigilan yun para mag-encourage siya. Bagkus ang inihingi niya pa ng panalangin, hindi lang yung paglaya niya. Ang inihingi niya ng ipanalangin na makapagpahayag pa rin siya ng mabuting balita. Grabing faithfulness sa Panginoon. So ito yung nais ng Diyos na ma-adapt din po natin yung ganitong klaseng level ng faithfulness. So ito nga po yung isa sa core teaching, yung supremacy ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Christ is the image of the invisible God. Wait lang po.
Christ is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. In him, the fullness of God was pleased to dwell, revealing the Father perfectly. All things were created by him and for him, visible and invisible, thrones and powers. He is before all things, and in him all things holds together. He is the head of the church, the firstborn from the dead. Through his blood shed on the cross, he reconciles all things to God, making peace. So, ang mga healthy church ay hindi ibig sabihin healthy church tayo, hindi na tayo maaatake ng mga false teaching, 'di ba? Pero ang isang healthy church, kahit paatakihin ng false teaching o ng heresy o ng heretic teaching, ang Panginoong Jesucristo dahil siya ang ating pundasyon, mananatili tayong nakatayo at mananatili po tayong matatag. So ito pong bago po tayo magpatuloy dito sa core, sa supremacy, magbibigay lang po ako ng konting trivia dito po sa Colossians. Ang Colossians po ay mayroong critical challenge kung bakit nagkaroon ng discussion kung si Apostle Paul ba ang author nito sapagkat meron pong tinatawag na hapax legomenon. Pag sinabi po sa Greek na hapax legomenon, ibig sabihin, ang literal meaning po nito is said once. Isang beses lang po nag-occur ang salitang ito o yung construction ng word na ito sa Colossians particularly at hindi ito nakita sa ibang area ng epistle ni Apostle Paul. So, sabi ng mga Bible scholars, merong 34 words na may consider na hapax legomenon sa Colossians at masyadong marami po ito at ang sabi pa ng isang Bible school professor na meron pang 28 words na hindi dito sa Colossians nakita na hindi nakita sa ibang sulat ni Apostle Paul. So in total, merong 62 words na hindi nakita sa sulat ni Apostle Paul at malaking ano po 'yon, malaking bilang pagdating sa pag-consider sa mga salita po na 'yon. Pero hindi naman ito kailangang magkaroon ng problema sa atin. Ano po? So mostly itong hapax legomenon ay makikita po natin sa Colossians chapter 1 verse 15 to 20 na nandun nga yung strong Christological presentation dun sa sulat po dito sa Colossians. At kung bakit po ito ay nagkaroon ng argument sapagkat nung time na ito hindi pa fully develop yung Gnosticism. 'Di ba po? So, iniisip nila siguro baka dinagdag lang ito nung panahon na ang Gnosticism ay develop na. Pero meron din pong pag-aaral ayon sa mga theologians na tinatawag na proto-Gnosticism. So hindi pa fully develop yung idea ng Gnosticism, pero yung idea ng Gnosticism ay nag-o-occur na sa time pa lang ni Apostle Paul. So dahil sa defense, sa apologetics na kinakailangan para sa mga false teachings na ito, sinulat ito ni Apostle Paul at may evidence na tayo na nag-occur itong ganitong klaseng high Christology pagdating sa mga sulat ni Apostle Paul at isa nga dyan dun sa Philippians chapter 2. Mababasa po natin yung tinatawag po na Christ in. At ito pong issue na ito ay hindi na naging mabigat sapagkat nagkaroon nga ng mas maraming evidence na si Apostle Paul po ang talagang sumulat nitong Colossians. At ito nga yung declaration ni Apostle Paul bilang sa Colossians that Christ existed in the form of God, Christ received universal worship and every knee will bow. Diba? So ito po yung nais i-emphasize sa atin ni Apostle Paul na lahat ng tuhod, luluhod, lahat ng labi magsasabing siya ay Diyos dahil si Jesus Christ, He is sufficient, He is supreme, He is sovereign, diba? He is the ruler of the universe, diba? So makikita po natin yan na nag-o-occur yung ganitong klaseng Christology, hindi lang siya lumabas sa Colossians. So
dito po sa sulat ni Apostle Paul sa Colossians, nabanggit niya si Timothy, binanggit niya rin sa chapter 4 sa huli, yung mga tao na kasama niya sa ministry. Yan, hinighlight ko ngayon dito sa akin sa Bible. So Timothy, si Epaphras, si Aristarchus, si Mark, si Luke, si Demas, si Onesimus at si Tychicus. Sa iba pong pagtuturo, ang Colossians at Philemon, tinuturo nila ng magkasama. Kasi nabanggit po dito si Onesimus at nung time na binanggit po si Onesimus dito, yan, sabi dito, kasama niya ang tapat at minamahal nating kapatid na si Onesimo na kasamahan ninyo. So, nagkakaroon ng assumption na si Onesimus ay kabilang sa Colossians. At mabibigyan po natin ng emphasis yan pag pinag-aralan po natin ng Philemon at si Tychicus. Yan. So, dito po may binanggit din sa Tagalog version ano po na sa verse 11, kinukumusta rin kayo ni Jesus na kilala rin sa pangalang Husto. So ito hindi si Jesus Christ ano. So Husto yung kanyang pangalan. So balik po tayo dito sa supremacy of Christ. Ito pong verse na ito ay nagkaroon ng matinding anong tawag doon, challenge atin bilang mga Kristiyano. Pero kasi ginagamit ito ng ibang mga religion para sabihin na, si Kristo'y tao lang yan. Tingnan mo, sabi, siya'y panganay na anak at pangunahin sa lahat ng nilikha. Oh, tingnan mo, nandun yung word na nilikha. Ibig sabihin si Jesus nilikha. Di ba? Iiwasan na natin tong verse na to. Talagang ayaw natin tong madadaanan kasi nandyan yung word na nilikha. Pero hindi ibig sabihin nandyan yung word na yan ay ang Panginoong Hesus ay nilikha. Ano po? O meron siyang katulad ng lahat ng bagay sa mundo na pinagmulan. And mas maganda basahin natin sa English version. He is the image of invisible God, firstborn of all creation. Yan. Pag sinabing He is the image of the invisible God, hindi po ito tumutukoy sa kanyang basta sa kanyang pagiging tao lamang. Kung maalala natin, si Adam at si Eve, they are made in the likeness or the image of God. Made in the image or the likeness in the image of God. Pero si Jesus Christ, He is presented that He is the, ano po? He is the image of the invisible God. The exact image of God. Kaya nga po pag binasa natin yung context na yan, makikita natin sa verse 19, for in Him all the fullness of God was pleased to dwell. At sa ibang mga verses pa, makikita po natin na si Jesus Christ ay i-present dito as creator. Ano po? Ang sabi po dito, for by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. So dito pa lang sa verse na to, pag binasa natin yung full context, tumutukoy ito sa sa pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo. At the same time, tumutukoy ito sa eternality ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagiging Diyos. So maraming supporting verses na pwede tayong isuporta dyan, ay pakita na ang Panginoong Jesucristo hindi tao lang. Nagkatawang tao siya, hindi natin kailangang i-deny yung humanness, yung fully human and truly human nature ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, pinakita din ng verse na to, yung fullness of deity ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? So, ayun po. So, sabi po dito, Colossians chapter 2 verse 9 to 10 is complete in Him alone. Yan. For Him all the fullness of deity dwells bodily,
and you have been filled in Him who is the head of all rule and authority. Yan. So, ang Panginoong Kristo, nakita natin na nasa Kanya nga po yung kalubusan. So, yung false teaching po ng proto-Gnosticism, yan, ito po yung dinidil ni Apostle Paul. Kasi may sinabi po dito yung word na gnosis. Yan. So, yung word na ginosko means to know. Yan. Yung mga false teachers po, ine-emphasize kasi nila yung higher secret knowledge na kasi ang Gnosticism nagtuturo na lahat ng matter is evil. At ang spirit at yung matter ay hindi pwedeng magsama talaga kasi yung spirit and soul ay yan yung konektado sa Diyos na maging banal. So lahat ng matter evil. Kaya merong mga false teaching na sa Old Testament daw yung lumikha sa matter ay iba sa God ng New Testament na grace and merciful. Yan. At ang malala pa nito sa Gnosticism, sa paniniwala na ito, ay pinipresent din na si Jesus Christ, mukha lang yung form niya ay tao, pero hindi. Hindi siya nagkatawang tao katulad ng katawan natin. Diba? So, dine-deny naman ng Gnosticism yung humanness, yung pagiging truly and fully human ng nature ni Jesus Christ. At hindi natin pwedeng i-deny iyon. Dahil sa pamagitan nga ng kanyang pagkakatawang tao, kaya siya namatay para sa ating mga kasalanan. So hindi pwede na ipinako lang siya sa krus, tapos for a show lang yung pagkapako na yon. Dahil hindi naman talaga totoong nagkatawang tao si Jesus. Naramdaman niya nga lahat ng sakit. Ang daming evidence ng Panginoong Kristo nagkatawang tao. Kaya false teaching, pagka ating sinabi na si Jesus Christ, hindi siya nagkatawang tao. Siya ay fully God kahit dun sa kanyang pag-reside dito sa ating mundo. 'Di ba? So hindi pwede 'yon. Pagka i-deny naman natin yung deity ni Jesus Christ at sinabing tao lang si Jesus, may problema din sa ganung klaseng paniniwala. So ang ibig sabihin ng gnosis, nung sinabi ni Apostle Paul 'yon sa binasa po natin kanina sa 2 verse 3, ito po ay hindi lang basta malaman kung ano yung facts tungkol sa Panginoong Hesus. Gnosis o yung egenosis, ano po, kasi yung epigenosis, ano po, yung epigenosis, yun kasi yung ginamit ni Apostle Paul, mas matinding word yung ginamit niyang Greek kaysa sa gnosis lang. Ano po, hindi lang niya sinabi yung gnosis, pero ang ginamit niyang word is epigenosis. Na ang ibig sabihin po ng epigenosis is to carry the full idea, personal, experiential, and accurate knowledge. It is not merely knowing facts about Jesus, but it is knowing Christ Himself. Kaya nga tayo bilang Kristiyano, kapag nag-aaral tayo ng banal na kasulatan, nananalangin tayo, hindi lang tayo nag-i-aim na makilala ang Panginoong Kristo historically, di ba? O kaya literally, hindi lang yun kundi experientially. Makilala siya sa pamagitan ng pagkaranas natin sa Panginoong Kristo. Kaya napakalalim po nitong presentation ni Apostle Paul pagdating po sa Panginoong Kristo. So dito po sa ating pinag-aaralan, pinakita din po dito yung reconciliation and redemption. So yung basis ng ating pananampalataya, walang iba kundi yung death and resurrection ni Jesus, that Christ's sacrificial death on the cross provides full forgiveness of sin. His bodily resurrection confirms his victory over death and power of darkness, securing eternal life for all who believe. Yan. Meron ding nagtuturo sa Paul's teaching na nung panahon na yon na merong parang barrier na pag ang isang tao ay namatay, ang kanyang kaluluwa at espiritu ay lalabas sa kanyang panlupang katawan, pero hindi ka pwedeng makalampas at makapunta sa Diyos kasi may barrier at pinipigilan ka ng mga demonyo, sabi ng isang
Bible school professor at ililipat ka lang sa ibang katawan, 'di ba? So walang hanggan yung paghihirap sa mundong ito. Yun yung matindi, 'di ba? Pero iba yung tinuturo sa atin ng mabuting balita. Ang tinuturo sa atin ng mabuting balita ay yung makamta natin yung totoong katarungan sa buhay na to. Na yung sinasabi ng mga atheist na gusto nilang mawala yung pain, yung suffering sa buhay na to, magkaroon ng mahabang buhay, di ba? May mga ganyang mga tao, kakaroon sila ng bioengineering, nahanap nila yung paraan para humaba ang buhay, magpapatransplant sila ng mga internal organs, pero alam naman natin na hindi yun ang design ng Panginoon. Bakit? Kasi yung eternal life na design ni Lord, hindi sa buhay na to. Kasi sa buhay na to, mayroong matinding paghihirap pa rin. Kaya yung security ng eternal life, makakamtan lang ng mga taong sumasampalataya sa Panginoon. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Kaya nga yan in-emphasize sa 1 Corinthians 15. Sinabi rin yan dito sa Colossians chapter 1 verse 15 hanggang 20. Na ang Panginoong Jesucristo, siya ang panganay sa lahat ng mga muling sa mga nabuhay at hindi na nakaranas ng kamatayan. Ang sabi dito, yan. Siya ay una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatili sa kanya. Yan, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita o hindi, pati ang espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, pamumuno, ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatili sa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula at siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya ay maging pangunahin sa lahat. So kung makikita natin na yung binabanggit dito sa ating banal na kasulatan na siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan, kung mababasa naman natin sa Old Testament, may mga nabuhay na doon mula sa kamatayan Yung time ni Elijah, yung bata na anak ng babaeng balo sa Sarepta. Yung time ni Elisha, yung anak ng Sunamita. Yung si Lazarus, mga ilang tao pa sa New Testament, muli silang nabuhay mula sa mga patay. Pero namatay sila ulit, 'di ba? Pero ang Panginoong Jesucristo, isang beses lang siya namatay at muli siyang nabuhay at hindi na nakaranas ng kamatayan magpakailanman. Yung glorified body. Ano po? Yun na yung daladala ng Panginoong Jesucristo nung muli siyang nabuhay at iyon ang katiyakan na lahat ng sumasampalataya magkakaroon ng bagong katawan hindi para dito sa lupa kundi para sa langit at iyon ay pangwalang hanggan. Kaya yung mga tao na iniisip nila, paano ba wawakasan ang paghihirap sa mundong to? Paano tayo magkakaroon ng maayos na justice system? May injustice sa mundong to. Walang hustisya para sa mga mahihirap. Mayaman lang nakakatanggap ng hustisya. Ang hirap ng magkaroon ng sakit. Ang hirap na basta lahat ng pwede nating i-categorize sa paghihirap, iniisip natin paano masusolusyonan. Ito po ay napakaganda. Nasolusyonan na po yan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya kapag nagpunyagi tayo sa pananampalataya, mayroon tayong eternal life. May security yung eternal life natin. Sa Panginoong Jesucristo, may assurance tayo sa Kanya. Ang sabi din dito, yung cosmic reconciliation, that God reconciles all things to Himself, things on earth and things in heaven. This reconciliation is not merely personal but cosmic in scope, restoring the entire created order under the Christ Lordship and completing God's redemptive plan. So isinaayos ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya nga, ang inaantay na natin ay yung bagong langit at bagong lupa, kung saan maghahari ang Diyos magpakailanman. Pero habang nandito tayo, ang kalooban ng Panginoon, maintindihan natin itong mga katotohanan ito. Dahil ito ay totoo. At ito ay kailangan ng lahat ng taong maunawaan. Dahil ito yung pag-asa natin. Hindi ito coping mechanism, mga kapatid. This is truth. Jesus Christ Himself came down from heaven
The Word became flesh and dwelt among us. Ano po? In the fullness of His grace and glory, makita natin yung faithfulness niya sa pamagitan ng banal na kasulatan hanggang ngayon. Kaya, ipagtiwala natin yung buhay natin sa Panginoon. Ito yung encouragement ni Apostle Paul. So, ito yung key doctrines ng Colossians, yung preeminence ng Panginoon, yung redemption and reconciliation, at yung warning, tsaka yung new life. Yan. So, merong mga pagkakataon na yung mga warning nga na ito yung nagiging parang panggising ng Panginoon sa pamagitan ni Apostle Paul doon sa mga mananampalataya na patuloy na manampalataya at mabuhay para sa Panginoon. Yan. So, maging faithful sa kahit dumadaan tayo sa pagsubok. So, meron ding false teaching na nag-arise doon sa panahon ni Apostle Paul sa Colossians chapter 2 verse 21. Ang sabi dito, yan, sa verse 20, simulan natin. Namatay na kayo kasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alituntunin sa mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin iyon, ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginamit. Sa kaanyuan, parang ang ayon sa karunungan ang ganoong uri ng pagsamba, pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito'y walang silbi sa pagpipigil sa hilig ng laman. Grabe, ang tindi ng emphasis ni Apostle Paul dito, mga kapatid. Ang tawag po dito sa false teaching na ito ay asceticism. Huwag kang hahawak nito, huwag kang titikim nito, huwag mong gagawin to, huwag mong gagawin yan, di ba? Yung mga bagay na yon na itinuro bilang tradisyon ng isang relihiyon, hindi ito nakakaapekto sa ating kaligtasan. Hindi tayo ini-encourage, huwag nating ma-misinterpret mga kapatid, ano po, hindi tayo ini-encourage ni Apostle Paul na gumawa ng kasalanan. Hindi tayo ini-encourage ni Apostle Paul na gumawa ng kasalanan. Ang sinasabi niya, huwag tayong magpapigil sa pamagitan ng mga do's and don'ts na to, ng mga tradisyon na ito, dahil hindi naman ito nakakapigil sa ating sa lust of the flesh. Di ba? Minsan may pagkakataon, may mga relihiyon, sasabihin nila bawal magpasali ng dugo. Di ba? Bawal kang kumain ng dugo. Bawal kang magpaputol ng buhok. Ano pa, yung mga bagay na sinasabi nila na gawin natin. Di ba? Masyadong legalistic. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Di ba? Walang silbi ito sa pagpipigil sa hilig ng laman. May mga tao na iniisip nila mas lalo silang nagiging banal pagka ginagawa nila to, pero inexpose ni Apostle Paul yung emptiness nito. 'Di ba? Nagiging hypocrite ang mga taong may pagkakataong ginagawa lang to pag may nakatingin. Pero kapag walang nakatingin at sila na lang, nakakasala naman sila sa Panginoon sa ibang paraan. Ano po? Di nga tayo kumakain ng dugo. Masyado naman tayong magchismis sa buhay ng iba at nakakasira tayo ng mabuting pamumuhay ng iba. Diba? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang nagpaparumi sa tao, hindi yung pumapasok sa bibig, kundi yung lumalabas sa bibig. Dahil yung lumalabas sa bibig, galing sa puso. Yung pumapasok sa bibig, nilalabas din niya ng katawan. Huwag tayong masyadong maging legalistic. Sasabihin ng iba, yung mga sumasamba ng linggo sa demonyo, yung Sabado lang daw sa Panginoon. Grabe po yun. Meron bang araw na pagsambang nauuko lang talaga sa Panginoon? Hindi ba lahat ay nilikha ng Diyos at lahat ng araw ay banal sa harap ng Panginoon? Kaya pwede tayong sumamba sa Diyos at magtipon sa kahit anong araw. Dahil lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti para sa Kanya, dahil sa Kanya, para sa Kanya at para sa Kanyang kalwalhatian. So itong asceticism, di ba? Sinasabi, meron pang mga Judaizers nung panahon na yon, di ba? So itong mga Judaizers na ito, sinasabi na kailangang magpatuli, kailangang sumunod sa Law of Moses, di ba po? Nagpapapasan ang mga taong ito
Mga taong nagtuturo ng false religion, ng kabigatang tinanggal na ng Panginoong Hesus ng matagal ng panahon. Kaya nga, ito yung conviction sa atin eh. Maging faithful tayo sa Panginoon. Maging matatag tayo sa pananampalataya. Hindi lang basta maging relihiyoso, hindi maging traditional na 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 Kristiyano, maaaring i-categorize sa Kristiyano. Marami kasing mga tao, sinasabi nila na Kristiyano sila dahil kabilang sila sa isang relihiyon. Pero ang totoong Kristiyano ay nasa relasyon natin sa Panginoong Yesus. So itong sa Colossians chapter 2 verse 23, ano po, binabanggit nga ni Apostle Paul na itong gawain ito ay gawain ng mga taong mayroong self-made religion. Ano po? Self-made religion at self-imposed worship. Yan. Sabi po dito sa English version, yan, basahin ko po. Such indeed have an appearance of wisdom with their self-prescribed worship, their false humility, and their harsh treatment of the body, but they are of no value against the indulgence of the flesh. Grabe, ano po? Pinahirapan mo na yung sarili mo. Tapos wala palang kwenta yung iyong ginagawa. Yan. Sa Greek version po is Ethelo Thresekai. Ang ibig sabihin po nun is self-made religion or self-imposed or self-prescribed worship. Yan. Itong mga taong to, nagdagdag sila ng pasanin para sa mga sumasampalataya na sa Panginoon. So, nagiging danger nito is yung authority. Di ba? Nagkakaroon ng, kahit nung unang panahon, nagkakaroon na ng spiritual abuse. Yan. So, the true holiness is not produced merely by external restraint. It is produced through the union with Christ and sanctifying work of the Holy Spirit. Kaya nga, sa Galatians na banggit na natin yung fruit of the Holy Spirit. Kapag meron tayong bunga ng banal na Espiritu Santo, hindi na natin kailangang maglagay ng maraming wag natin gagawin sa isip natin. Bukod sa common sense, binibigyan tayo ng Panginoon ng conviction. Alam na natin kung ano yung dapat natin gawin at hindi natin dapat gawin. Binabanggit nga ni Apostle Paul sa Romans, di ba? Na kung merong mga mahihina sa pananampalataya, syempre, lahat ng nilinis ng Panginoon, nilinis na niya. Ano po, at mayroon naman tayong common sense. Kung alam natin na ito hindi talaga kalooban ng Panginoon, bakit natin gagawin? Merong iba nagsasabi na, ay, di naman na masamang uminom ng alak. Tingnan mo si Apostle Paul, sinabi niya kay Timothy, wag lang tubig ang inumin mo. Uminom ka rin ng alak paminsan-minsan. Si Jesus gumawa ng alak, ay alamin natin ang context. Ano? Si Jesus Christ, yung transform yung water into wine, ang context nito ay para dun sa handaan at hindi ito para maglasing lang. Ano? Pinakita niya yung fulfillment ng prophecy sa pamamagitan ng kanyang ginawa. Si Timothy, masakit yung sikmura niya, sakitin yung sikmura niya, kaya pinapainom siya ng alak kasi maaaring ito ay gamot sa kanyang sikmura. Eh, ang tanong, tayo po yung masakit ang sikmura. Diba? Bakit tayo iinom ng alak? Ito ba'y para sa ating kalusugan o para lang i-justify yung gusto ng flesh? Diba? Napakalinaw, sinabi sa Ephesians na huwag tayong maglalasing. O, alam natin na dati tayong magiinom, tapos gagamitin natin yung excuse. Sasabihin natin na, wala na palang bawal. Pwede na akong, kung alam natin na yan ay dati nating kahinaan, huwag na nating balikan. Kasi baka yan pa yung gamitin ng kaaway para muli tayong bumagsak doon sa same na kasalanan. Diba? So, huwag natin hayaang i-deceive tayo ng kaaway. Hayaan natin, magpasakop tayo sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Ito yung totoong kabanalan. Diba? O wala namang masamang kumain ng halimbawa, yung pagkain ng dugo. Diba? Pero kung mapapansin natin, ayon sa pag-aaral, minsan yung mga dugo daw na kinakain natin, nagdadala ng kung ano-anong bakterya. So kaya pala pinagbawal ng Diyos yung mga ceremonially unclean na pagkain dahil hindi ito healthy sa ating katawan.
'di ba? Pero kung 'yan ang available at pinagpasalamat mo 'yun sa Panginoon at hindi naman bawal sa atin, pwede natin 'yang kainin. At kung hindi matitisod ang ating kapatid sa pananampalataya. So yung asceticism, yan yung mga tao na sobrang legalistic. Huwag mong gawin 'to, huwag mong gawin 'yan, huwag mong kainin 'to, huwag mong kainin 'yan, ito yung dapat mong gawin, ito yung araw ng pagsimba, 'di ba? Sobrang legalistic. Sabi nga ni Jesus Christ, ang Sabat ginawa para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa Sabat. Ang nais ng Panginoon, lahat ng ginagawa natin, magbigay ng karangalan sa Diyos. Di ba? So, pag-pray natin yung discernment sa Panginoon sa lahat ng desisyon natin, di ba? Pero wag nawa na magkaroon tayo ng ganyang mga bagay sa ating relihiyon na o church na ating kinabibilangan. Ano po? So, bago po tayo pumunta dito sa Christ as the Creator, yung may angel worship din na na binabanggit po doon. So, sa yan, sa Colossians chapter 2 verse 18, binanggit din po dito, huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Pinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa kanilang pangitain. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dahil sa kanilang isiping makalaman. Di ba? Napakalinaw po niyan. So, merong mga tao na nag-i-introduce ng angel worship nung panahon na ito. So, ayon po sa pag-aaral, yung worship of angels ay talagang meron ng ganito nung unang panahon. Yun, yung Threskia ton Agelon. Yan. So, itong mga taong ito, sila ay nananalangin, nagkakaroon sila ng pagsamba sa mga anghel, at hindi natin ganong bibigyan ng emphasis yan ngayon. Pero mapapansin po natin na meron ding mga religion ngayon, hanggang ngayon, nananalangin sila sa mga anghel. Hindi lang sa mga anghel, pati sa mga patay na taong itinuring na sila ay banal o santo. 'Di ba? Kasi sa paniniwalang ito, sa traditional religion natin na Roman Catholic, na naisama nila sa Christianity, yung Latrillia, yung Dulia at Hyperdulia. So sabi sa Hyperdulia, ito yung special honor na binibigay kay Mary. Meron pang tinatawag na Protodulia kay Joseph naman. Tapos yung Dulia, yun yung honor na binibigay sa mga santo. Yan daw yung veneration nila na tinatawag, pati sa mga anghel. At yung latria ay sa Diyos. Pero lahat ng yan, pag sinearch natin sa ano ang tawag doon, sa Google, makikita natin lahat yan tumutukoy sa pagsamba. Pero ang pagsamba, ibinibigay lang yan sa Panginoon. Kahit sa mga anghel, hindi natin yan pwedeng ibigay. Walang iba na dapat na pag-ukulan ng pagsamba kundi ang Diyos lamang. Yan, kaya nga merong similarities yung action sa ito, yung angel worship, ano po, meron sa kanila nananalangin, merong ang sabi nila sa panalangin, babasahin ko lang po, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side to light and guard, to rule and guide. Amen. 'Di ba? Minsan parang akala natin pwede yung panalangin, pero hindi. Iba yung panalangin natin direkta sa Diyos. Ano po? Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. So sino ba ang nag-guard, nag-guide at nagpo-protect? 'Di ba? So sa prayer na ito, ang kinikilalang nag-guide, nag-guard, nagpo-protect ay ang anghel, hindi ang Diyos. Pero walang ibang nagpo-protect, gumagabay sa atin at nag nagbibigay sa atin ng pag-iingat. 'Yun. Nakuha ko rin ng word. Ano po, pag-iingat kundi ang Diyos. Ano po, gumagamit siya ng
mga anghel para tayo ingatan, pero hindi tayo kailangan tumawag sa pangalan ng mga anghel na yun dahil ang Diyos ang nagsusugo sa atin. Ano po? Ng kung sino yung nais niyang gamitin para sa atin. Ano po? So, merong prayer to Saint Michael at iba pa. So, itong mga bagay na ito ay nakuha sa iba't ibang klase ng paniniwala. So, sa ancient Jewish mysticism, yung mga Gnostic na writings ay makikita natin yan. Yung 1 Enoch, may mga list ng mga anghel dyan, at iba pa, makikita natin. Pero sabi sa Revelation chapter 19 verse 10, nung si John, lumuhod siya sa anghel para sambahin sana itong anghel na to, 'di ba? Hindi tinanggap ng angel yung worship sa Revelation. Kasi sinabi ng anghel, do not do that, worship God. So, ang Diyos lang ang dapat nating sambahin. Ang Diyos lang ang dapat nating bigyan ng papuri. At pati yung philosophy, sa 2 verse 8, hindi naman masama yung philosophy, ano? Pero sabi dito, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni naman sa pamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya ayon sa mga tradisyon ng mga tao at alituntunin mula sa mundong ito, at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Yun. Di masama ang philosophy. Pero yung worldly philosophy ang naglilid sa atin palayo sa Panginoon. Walang masama mag-aral niyan. Pero may pagkakataon, pagka mas lalo tayong nag-emphasize sa philosophy, sa logic and reason ng mundo, mas lalo tayong napapahamak. Diba po? Mayroong karunungan na nagmumula sa Panginoon at ito'y mula sa kanyang banal na kasulatan. So, sabi ng legalism, kailangan mo ng batas para ikaw ay maligtas. Sabi ng asceticism, kailangan mong maging stricto sa pagdidisiplina sa iyong sarili. Yan po. Wait lang po. Ang aking... Excuse me lang po ng konti. Ayusin ko lang po yung laptop ko at namatay lang po. Ayan, papatuloy po tayo. At pasensya na po kayo. Yung aking ginagamit na pang-extend ng screen ay hindi ko po namalayan na nalobat na po yung laptop. Pero tayo po ay magpatuloy sa pag-aaral po nitong Colossians. Yan. Sabi po ng mysticism, you need deeper experiences. Sabi naman ng angel worship, you need heavenly intermediaries. So, ine-emphasize ng angel worship na ang mga anghel ay tagapamagitan. Ano po? Salamat po sa Panginoon. Ibalik po natin ang laptop na mas mabilis. At ang human philosophy naman po ay ine-emphasize sa atin, kailangan natin ng wisdom ng mundo. Pero binanggit nga po kanina na ang kalubusan ano po ay nasa atin pong Panginoong Kristo. So ang Panginoong Kristo po ay creator, hindi po siya created.
Yun po. Kailangan maintindihan po natin ng Panginoong Jesucristo, siya ay manlilikha. Hindi lamang po ito sa Colossians binanggit, pero pinagtibay po ito sa sulat ni John. Sa John chapter 1 verse 1, sabi po dito, nang pasimula, naroon ang salita ay kasama na ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Ayan. Ayan po. So, ang Panginoong Jesucristo po, siya ang head ng church. Ayan. Siya po ang ulo ng iglesia. At sa makatuwid nga po, kung mapapansin po natin na ang Panginoong Jesucristo involved pa rin sa church. Kaya huwag po nating sasabihin na ang head ng church natin ay ang pastor o ang mga diakono. Di ba? Minsan mga diakono, nagmi-meeting hindi para pagaanin ng pasanin ng pastor. O meron naman mga ganun, mga diakono na, mag-meeting tayo, ang pastor natin ay wala ng bigas, wala ng pambili ng ulam. Mag-meeting naman tayo sa ating pastor para i-appreciate siya. Minsan, mga deacons, dahil feeling nila sila ang head ng church, ano? Mag-meeting tayo para patalsikin na si pastor. Di ba? Oh, kakaiba po pag ganyan ng mga tao. Minsan naman, yung mga pastor, feeling nila sila ang head ng church. So, palayas ng palayas, lumayas kayo. Kung ayaw nyo na dito sa simbahang to. Ako dapat ang masusunod, hindi kayo masusunod, di ba? Minsan, ang kala ng mga tao, ang head ng church, yung pinakamalaking mag-tithes sa loob ng local church. Akala niya ay siya ang namumuno. So, siya nagdidesisyon, napapasunod niya kung anong gusto niya mangyari. Pero hindi po. Ang Panginoong Jesus ang ulo ng iglesia. At tayo ay katawan. Ano po? Bahagi ng katawan ng Panginoon. Kaya, ang lahat ng authority, supremacy, sovereignty ay sa Panginoon. Pero tayo, na mga lingkod ng Diyos sa pinagkatiwalaan ng Panginoon, nais ang Diyos na matagpuan po tayo ng katapatan. Pag ang church pinipersecute, si Jesus Christ ang pinipersecute. Di ba? Kaya nga, ang sabi ni Jesus Christ kay Apostle Paul, nung na-encounter ni Apostle Paul si Jesus papunta sa Damascus, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Hindi naman si Jesus Christ directly yung sinasaktan ni Apostle Paul eh. Yung mga Kristiyanong pinapatay niya, di ba? Pero bakit ang sabi ni Jesus, bakit mo ako pinag-uusig? Ibig sabihin, konektado ang Panginoong Jesucristo sa bawat mananampalataya kasi siya ang ulo. Ano po? Siya ang ating ulo ng iglesia. Tayo ay lahat katawan ng Panginoon. Tayo lahat bahagi ng katawan ng Panginoong Yesus. So lahat ng authority, lahat ng spiritual powers, principalities, talagang luluhod yan sa Panginoong Yesus. Hindi lang binanggit sa Colossians chapter 2 verse 10, sabi dito, kaya nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Binanggit din sa Philippians na lahat ng tuhod luluhod, magsasabing ang Panginoong Hesus ay Diyos. Ano po? Ibig sabihin yung pagpapasakop sa sovereignty po ng Panginoon. Binanggit na po yan sa Philippians chapter 2 verse 9. Yan, hanggang 11. Yun po yan binanggit. So, tayo bilang katawan ng Panginoong Hesus, ang nais ng Panginoong Hesus, magkaisa tayo. 'Di ba? Yung Lord's Prayer, yung John 17, kasi yun yung totoong Lord's Prayer. Di ba, sabi nga ni Jesus doon, Father, let they may be one as we are one. Di ba? Ang nais ng Panginoon, magkaisa tayo sa pagiging isang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating buhay, ang ating direksyon, ang ating purpose, nagmumula sa Panginoon. Yan. So, ecclesiology, sabi dito sa number 3, Christ's headship calls the church to unity, submission, and mission. No human authority supersedes his lordship. The church reflects his character and serves his redemptive purpose.
Yan. So, kahit sa false teaching, sufficient ang ating Panginoong Kristo. May mga false teachers na mag-a-arise, pero dahil ang Panginoong Kristo ay sumasa atin, alam natin na matatayuan natin, magiging matibay, matatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So nabanggit na po natin yung mga false teachings na yan kanina. Ayan po. So si Jesus Christ po binanggit na firstborn of all creation. So yung prototokos, sabi po doon sa isang translation, prototokos, pases, kiseos. Po. So yung ibig sabihin ng prototokos literally means firstborn. Pero hindi ibig sabihin po ay protokistos. Ang ibig sabihin po ng protokistos ay first created. So pag sinabi pong firstborn, di po nangangahulugan yun na si Jesus Christ ay nilikha. Siya ay manlilikha, pero bakit kinategorize siya as firstborn? Kasi si Jesus Christ po ay kinonsider, hindi man kinonsider, ano po, siya talaga. Binabawi ko po. Ano. Si Jesus Christ po ang second and last Adam. At dahil siya po ay walang kasalanan, siya po ang firstborn of all creation, siya ang walang kasalanan, nananatiling walang kasalanan hanggang kamatayan at muling pagkabuhay, sapagkat siya ang naging daan ng ating katubusan. Yan po. So, ito po yung emphasize sa atin ng na word na firstborn. So, kung first created po, protokistos dapat yung uh, yung word na ginamit po ni Apostle Paul sa pagsusulat ng description po kay Jesus. Yan. So, si Jesus Christ ay sufficient, lubos na, nasa kanyang kalubusan para sa mga false teaching. Kaya, paano po natin muli mapapalakas ang iglesia laban sa mga false teaching? Palakasin po natin ang pagtuturo ng tama. Yan po yung palagi kong naririnig sa aking isang ninong na pastor, Pastor Danny Dinglasan, po dito sa Batangas. Sabi, lagi niyang nire-remind na palakasin yung pagtuturo ng tama. Pero para sa atin din po, nilagay ng Panginoon sa ating puso para mapalakas natin yung pagtuturo ng tama. Palakasin din natin yung pag-aaral ng may buong katapatan sa tama na katuroang ibinigay na sa atin po ng Panginoon. Ayan. So yun po, nabanggit na natin kanina yan. Yung mga area po na yan ng false teaching. So si Paul po ay nagkaroon po ng corrective teaching dito sa Colossians, pero hindi pa naman nila yung nararanasan eh. 'Di ba? Hindi naman actually hindi. Pero hindi katulad sa Corinthians na talagang sa Corinthians kasi more on sa kanilang pamumuhay talaga yung kinorek ni Apostle Paul dun eh. Makarating sa kanya yung balita na matindi yung lifestyle doon ng mga Kristiyano, talagang hindi na sila sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Pero dito, corrective at the same time preventive. Yan yung sulat ni Apostol Pablo. So yung Genesis to Revelation, yung connection ng Colossians, sabi dito Colossians connects the Christ creation in Genesis with the cosmic Lord of Revelation. Christ as the creator echoes Genesis 1. His final supremacy over all things points forward to the consummation of all things in Revelation. So Pauline themes in unity. Colossians shares deep thematic unity with Romans, justification, Ephesians, church as the body of Christ, and Philippians, humility and joy. Together, these letters from a Christocentric tapestry, Christ is preeminent across all of Paul's theology and across the whole scripture. So early church and contemporary application. Colossians profoundly shaped early Christian doctrine on Christology. The letter's affirmation of Christ's full deity and cosmic supremacy became foundational in councils confronting early heresies such as Gnosticism and Arianism. Pag sinabing Arianism, ito po yung tuturo na yung tao lang si Jesus.
Diba, yung Gnosticism naman, ini-emphasize nito na si Jesus ay Diyos lang. Hindi siya nagkatawang tao. So the church fathers, including Ignatius, Irenaeus, and Athanasius, draw upon Colossian themes to defend the full divinity and humanity of Christ against those who diminish his personal worth. The sufficiency of Christ declared in Colossians chapter 2 provided a doctrinal anchor for early church rejection of syncretistic and speculative philosophies that threaten gospel purity. Today, the warning of Colossians remains urgently relevant. Modern false teachings, including New Age spirituality, prosperity theology, secular humanism, echoes the ancient errors Paul addressed. Sama na natin dito yung hyper grace. Yan. Colossians calls every generation back to Christ alone as the source of wisdom, fullness, and salvation. The antidote to doctrinal drift is always deeper, more faithful Christology. So, totoo po yun. Kapag malalim ang pagkaunawa natin, pagkakilala natin sa ating Panginoong Kristo, mas magiging matibay ang ating pananampalataya sa Kanya at hindi tayo basta-basta madadala ng mga maling katuruan. Yan. So, ito po maganda rin na masagot sa atin. Sa Colossians chapter 1, verse 21 to 22. Sabi po dito, dati kayo malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamagitan ng kanyang pagkamatay ay pinagkasundo kayo sa Diyos nang sa gayon maiharap kayong maging kayong banal at walang kapintasan at walang dungis. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipinangangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. So, nangangahulugan po ba na ang verse na ito ay nagtuturo na nawawala ang ating kaligtasan? So, maaari niyo pong sagutin yan. Pero, alam niyo po, ang tunay na kaligtasan sa isang tao ay hindi mawawala sapagkat ito ay nanggaling sa Diyos. Ano po? Nawawala ang tao sa landas ng kaligtasan, pero hindi nawawala ang kaligtasan dahil ang kaligtasan ay mula sa Diyos. Ano po? At ang iniligtas ng Panginoon ay mayroong pagsama ng Banal na Espiritu Santo. Ang isang pruweba ng isang taong ligtas ay mayroon siyang pagtalikod sa kasalanan. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao na ako'y ligtas tapos mamumuhay pa rin ako sa kasalanan. Magkaiba po yung bumabagsak sa kasalanan at namumuhay sa makasalanang pamumuhay. Normal sa isang taong bumagsak sa kasalanan at ibabangon tayo ng Diyos sa biyaya ng Panginoon, tutulungan tayong magkaroon ng mas maayos pang pamumuhay sa isang taong kinikilala ang kanyang sarili na ako'y ligtas pero hindi iniiwan o tinatalikuran ng isang makasalanang pamumuhay. Ang banal na Espiritu Santo ay palaging nangungusap sa atin. Ano po? Yun ang tanda ng isang taong ligtas. At kung bakit tayo kailangang magpatuloy, ang sabi dito, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag mawala, pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balitang inyong narinig. Ito po'y dahil kalooban ng Panginoon na ang ating kaligtasang tinanggap ay ipamuhay natin na nagpapatuloy tayo sa kaligtasan. Hindi rin nagtuturo sa atin ng ang verse po na ito ng universal salvation na dahil sa verse 20 ang sabi dito, sa pamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ipagkasundo na sa Kanya, na makamtan ng kapayapaan sa pamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. So, pag sinabi yung all things, iniisip natin lahat ba ay ligtas na talaga dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus? Hindi po pwedeng alisin yung bahagi ng tao na tayo ay sumampalataya. Pero wala tayong ambag sa kaligtasan. Lahat ng bagay sa kaligtasan ay gawa ng Diyos. Pero sa pagbibigay niya ng regalo na yon, binigyan tayo ng Diyos ng beauty of free will para ito ay ating tanggapin.
o ating tanggihan. Pero sa isang tao, ako po'y naniniwala, sa isang tao na nakaunawa ng kagandahan ng kaligtasan na ito, yung beauty of salvation, yung beauty of saving grace ng Diyos, hindi mo gugustuhin tanggihan yung yung saving grace ni Lord pag naunawaan mo kung gaano ito kalaki. Kaya meron po tayong bahagi para unawain ito at ibahagi sa ibang tao. I-present ang salvation hindi para panakot sa kanila. Pupunta ka sa impyerno pag ikaw hindi sumampalataya. Diba? Hindi ganun. Hindi rin natin pinabababaw ang pagsampalataya sa Panginoon na magsabi lang sila ng tawag natin ay prayer of acceptance, ligtas na sila. Kundi maintindihan talaga nila yung ginawa ng Panginoong Hesus, yung kalalagayan natin bilang tao, yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, at yung kagandahan, loob ng Panginoong inihanda niyang buhay na walang hanggan para sa atin. So, hindi po tayo nagtuturo ng universal salvation at ng salvation na nawawala. Ano po? So, may pagkakataon nawawala tayo sa landas. Katulad ng prodigal son, nawala siya sa landas ng protection ng kanyang ama. Pero nung siya bumalik sa bahay ng kanyang ama, naranasan niya ulit yung provision. Yun, minsan tayo, sumampalataya na tayo sa Panginoon, lumayo tayo sa kalooban ng Diyos, nawawala yung benefits ng presence ng Lord sa buhay natin. Pero kapag tayo ay ibinalik ng Panginoon, sabi nga ng Romans, the goodness of God brings us to repentance. Binabalik tayo palagi ng Panginoon sa pagsisisi sa Kanya at panunumbalik sa Kanya, at sa gayong paraan, mas lalo nating minamahal ang Panginoon. So, kailangan maintindihan po natin yan, mga kapatid. Ang banal na Espiritu Santo ay ibinigay na po para sa atin, para maging tanda at tatak ng ating kaligtasan. Pagka tayo nagkakasala, ang banal na Espiritu Santo ay nalulungkot. Ano po, nasasaktan sapagkat siya'y nananahan sa atin. Yan. At medyo ibang part po yun sa soteriology. Kaya mag-enroll po kayo. Pwede kayong PM kay Doc Roderick. Mag-enroll po kayo sa systematic theology natin. Mapapag-aralan po natin yung lubos pagka dinaanan po natin yung soteriology. So, binanggit po dito sa ating pong pinag-aaralan nga patuloy yung supremacy ng ating Panginoong Yesus. Kaya andyan sa Colossians chapter 3, binanggit nga po dyan, to put off the old self and putting the new one. Sa Colossians chapter 3, verse 1 hanggang 4. Kasi mas mahalaga yung ating bagong buhay sa Panginoong Yesus. Sabi dito, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon na ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo sa inyong buhay, at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag, mahahayag nga din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Yun ang dahilan. Ano po? Kung bakit tayo ay namumuhay. Tatag sa pananampalataya, nagpupunyagi sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon kasi binigyan na tayo ng Diyos ng bagong buhay. So, ito po yung nais ng Panginoon na mas lalong ma-emphasize sa atin. Kaya pag dumadating sa atin yung mga maling katuruan, ay bibigyan tayo ng Diyos ng karunungan para balansehin ito sa salita ng Panginoon. Ito po yung nais ng Diyos na atin pong lakaran. And clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Above all, put on love, which binds all virtue together in perfect unity. Ayan. Binanggit din po yung household codes and relationship dito. So kung mapapansin niyo po ang Colossians, para siyang pinagsamang Ephesians, tapos pinagsama ring Galatians. Ano po? At kasi sa Galatians, meron dun talagang emphasis sa mga false doctrine. Yan, mga Judaizers specifically. Pero dito sa Colossians, binanggit din po dito yung connection ng asawa
at sa babae, sa lalaki, sa mga anak, pati sa mga alipin. Yan. Mas ma-appreciate po natin, maintindihan itong sulat ni Apostle Paul sa Colossians doon sa area ng alipin kapag dinaanan na po natin yung Philemon. At yan po ay itinanong ni Pastor uh, Lee. Hindi ko maalala kung si Pastor Lee yung nagtanong last week dun sa chapter 4 verse 1 na binasa din natin yung chapter 3 verse 25. Yung mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo, alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. So next week po natin bigyan ng emphasis yan. Pero ang pinatutungkulan po dito ng sulat ni Apostol Pablo, hindi lang lalaki, hindi lang babae yung kailangan, hindi lang babae ang kailangang magpasakop, hindi lang lalaki ang kailangang magmahal, hindi lang mga anak ang kailangang sumunod ano po sa kalooban ng Panginoon. So, pinapakita dito yung unity hanggang sa mga alipin. Ano po, yung mga kasama nilang mga maituturing na alipin. Ano po? So ito po ay instruction ni Apostle Paul na magre-reflect sa pagka-Panginoon ng Panginoong Jesucristo sa isang sambahayan. Yan. So encourage po ni Apostle Paul na mga believers sa Colossae ay maging devoted sa pananalangin, na mayroong kagalakan sa kanilang pananampalataya at pagpapasalamat sa Panginoon. At ayan po, maging pagpapala sa kung paanong kumikilos lalo sa harap ng mga hindi mananampalataya at mananampalataya. Sa verse 5 hanggang 6, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin niyo ang bawat pagkakataon sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Grabe na po. Ni-remind din ni Apostle Paul na yung pamumuhay natin, yun ang pinakamahalaga, lalo sa mga hindi mananampalataya. Magre-reflect yung sinasabi natin, magre-reflect yung lifestyle natin sa kung ano yung ating nire-represent. Sino ba yung nire-represent natin? Hindi yung religion natin eh. Walang iba kundi yung relationship natin sa Panginoong Yesus. Kaya nga palaging nababanggit, yan ga ang Kristiyano, di ba? Minsan po ay pagka nakakagawa tayo. Pero salamat, dahil sa biyaya naman ng Panginoon, tayo ay nakapagpapatuloy. Kung may pagkakataon, may kailangan tayong baguhin natin. Kung tayo nagiging pagpapala, ang Diyos ay napaparangalan. Ano po, at ayan po, ito po yung summary, yung personal holiness, relational harmony, spiritual discipline, at yun po, ito po yung bumubuo dun sa ating 10C framework na atin pong pinag-aralan dito po sa Colossians. So, tayo po ay manatili na rooted. Ang foundation natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Magpakasigasig tayo sa salita ng Diyos na atin pong tinanggap at ito po yung ating yakapin, ito po yung ating ipamuhay. Manalangin tayo sa Banal na Espiritu Santo lubos na ipakilala ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili. Nang sa gayon, ang ating pananampalataya po ay magkaroon po ng impact sa buhay ng lalo ng mga hindi mananampalataya. So, yan. Sabi dito, Eucharistomen to Theo. Thanks be to God, solus Christus, Christ alone sufficient. Soli Deo Gloria. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Tayo muna po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na makapag-aral muli kami mula sa iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, na kahit po sa mga oras na aming nilaan, sa mga katawan naming pagod, sa maghapong pagtatrabaho o anumang ginawa namin. Salamat, Lord, kasi may rest kami sa inyo at mayroon pong pagkakataon din sa ganitong paraan na i-refresh mo yung soul namin. Lord, maraming false teachings, maraming false teachers na nandyan sa paligid na nagbabalat kayong tupa pero sila ay mga ravenous wolf. Lord, tulungan mo kami ma-discern yung
kalooban mo, tamang katuruan. Layo niyo po kami, Panginoon, sa anumang uri ng confusion at bigyan niyo po kami ng kaliwanagan mula sa inyong mga salita. Holy Spirit, ikaw ang pinakamagaling. Wala kaming may pagmamalaki. Lahat ay nagmumula sa iyo at ang karunungan ay nagmumula sa iyo. Pero ang nais mo, Panginoon, mai-apply namin to sa aming mga buhay. Nawa kami ang unang makinabang sa mga salita mo na inihahayag mo sa amin. Pangalawa, maging pagpapala ito sa mga tao sa aming paligid. Malapit na po kayong bumalik, aming Diyos. Hiling po namin, matagpuan niyo po kami nagtatapat sa araw na yun. Nawa, sa lahat ng aming gagawin at sasabihin, ikaw lamang ang lubos naming maitaas, maparangalan at mapapurihan. Mangyari po palagi aming Diyos ang iyong dakilang kalooban. Ito pong aming dalangin, aming mabuting Ama, sa kapangyarihan, pakikipisan, patnubay at pananahan ng banal na Espiritu Santo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.